Samantala, ano nga ba ang legal na proseso para sa pagbebenta ng minanang lupain? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ayon kay Junjun Lase, siya daw ay may nabiling bahay at lote mula kay Damian. Ang nasabing bentahan ay walang kasulatan at kasunduan lamang sa harap ng barangay ang nangyari. Si Damian at ang asawa nito ay wala daw anak at nang mamatay ang asawa ni Damian, ibinenta na nga daw kay Junjun ang bahay at lote sa halagang 70,000 pesos. Ang halaga na pagbentahan ni Damian mula sa bayad ni Junjun ay hinati nito. Ang kalahati ay para kay Damian at ang kalahati ay para daw sa mga pamangkin ng asawa ni Damian dahil sa namatay na rin daw ang mga kapatid ng kanyang yumaong asawa. Iniabot niya sa pamangkin ng asawa ang kalahati ng napagbentahan ng bahay at lupa upang ang nahuli na lamang ang mag-distribute nito para sa kanyang mga pinsan. Isang linggo daw matapos ang bentahan, pumanaw na rin si Damian. Nang bumagyo, nasira ang bahay at ipinaayos ito ni June. Pinigilan daw siya ng pamangkin ni Damian at sinabing kalahati lamang daw ng bahay ang maaaring ipaayos ni Junjun dahil ang kalahati daw ng bahay ay sila pa rin ang may-ari. Nais malaman ni Junjun kung may habol pa rin daw ba ang mga pamangkin ni Damian, gayong ibinenta na naman daw ito sa kanya. Maaari daw ba niyang patituluhan ang nasabing bahay at lupa na kanyang nabili? Junjun, sa aming opinyon ay walang habol ang mga pamangkin ni Damian sa kanyang asawa. Tandaan na wala namang anak si Damian at ang yumaon nitong asawa, kung kaya't nang ibinenta ni Damian ang lupa sa iyo, nakapagtatakang hinati pa rin ni Damian ang kanyang kita. Hindi naman kasi compulsory heirs ang kanyang mga pamangkin. Sa ating batas, may tinatawag tayong compulsory heirs o yung mga miyembro ng pamilya na may automatikong karapatang magmana o makihati sa mana. Ang mga compulsory heirs na ito ay dapat na mula lamang sa direktang linya ng isang mag-asawa at hindi kasama dito ang kani-kanilang mga kapatid o pamangkin kapag sila ay yumao. Sa ikalawa mong tanong, maaari mong i-verify sa Register of Deeds ng lugar kung saan naroroon ang inyong lupa kung ito ba ay mayroong ibang nagmamay-ari pa o maaari mo nang ipalipat ang titulo sa iyong pangalan. Mahalaga maipakita mo ang katibayan ng inyong bilihan at walang ibang nagmamay-ari nga ng lupang ito. Ngunit dahil nga sa wala kayong kasulatan nang magbilihan kayo ng bahay at lupa, ang kinakailangan mo mapatunayan ay kung walang ibang tao kung kanino nakarehistro ang lupa na kinatitirikan ng iyong bahay. Sa ilalim kasi ng ating Civil Code, sinasabi na kapag hindi nakarehistro ang lupang kinatitirikan ng inyong bahay at ikaw naman ay in good faith at walang ibang nagmamay-ari nito, dapat ay mapatunayan mo na ikaw ay patuloy na naninirahan doon sa loob ng 10 taon na walang ibang nagkiklaim dito. Kung ikaw naman ay alam mong may ibang may-ari nito at alam mong may ibang nakatitulo dito, talagang nagmamay-ari dito, dapat ay nakapanirahan ka sa continuously sa loob ng 30 taon na walang nagpapaalis sa iyo. Tandaan na ito po ay aming opinyon lamang at limitado sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin. Maaari po itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayo mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.